Si Idol Double P, ang boses ng katotohanan, kasangga ng lahat, kaibigan siya ng bayan. Si Idol Double P, ipaglalaban ng kalayaan, kanyang ihahayag ang tinig ng mamamayan. Magandang tanghali, Pilipinas! At magandang araw din po sa mga Novo Ecenano at sa lahat po ng mga manonood natin sa loob at labas ng ating lalawigan at saan man pong panig ng mundo. Ako po ang inyong kaibigan, Shane Tolentino, sa ngalan pa rin po ni Sir Philip Tocopiticho, at makakasama pa rin po natin ngayong araw, Jovin. Magandang tanghali sa'yo, Jovin. Yes, isang magandang tanghali sa iyo, Shane, at sa ating mga viewers. Ako po si Jovelyn Astrero, ang inyong makakasama ngayong araw. Ito pong programa ay mas lalo po natin ginagawang interesante ang paghahatid ng mga impormasyon at mga balita kasama po ang buong puwersa ng himpilan ng TV48 tuwing mga araw ng Miyerkules at Biyernes alas 12 ng tanghali. At syempre nga, bago nga tayo magbalitang unang sigaw, ngayong panahon ng undas, muli nating inaalala ang ating mga mahal sa buhay na pumanaw. Ngunit may ilang kwento na hanggang ngayon ay tila hindi pa rin nabibigyan ng kasagutan. Isa na rito ang mga misteryosong pangyayaring bumabalot sa isang sabana sa San Jose City. Paalala po sa ating mga manonood, patnubay ng magulang ang kailangan dahil sensitibong balita po ito. Narito ang ulat ni Elmina Basanes na pinamagatang Sabana ng Lagim, Daan ng Panganib. Isang malawak na sabana ang dinaraanan mula sa Barangay Bagong Sikat patungong Villa Vicmuto sa San Jose City. Kilala ito ng nakararami bilang Dulong Baryo, isang tahimik at tila payapang daanan. Ngunit sa kabila ng katahimikan nito, bumabalot dito ang mga kwento ng misteryo at panganib. Ang kalsadang ito na tila isang pangkaraniwang daan sa umaga ay nagiging sentro ng mga misteryosong pangyayari pagsapit ng dilim. Ako si Elmina Basanes, samahan niyo akong tuklasin ang mga misteryo sa likod ng mga trahedyang bumabalot sa dulong bahagi ng barangay. Sa loob ng maraming taon, naging saksi ang sabana na ito sa sunod-sunod na insidente ng karahasan at misteryong pagkamatay. Isa na rito ang bangkay na natagpuan na nasa kalunos-lunos na kalagayan. Mga aksidente na nauuwi sa kamatayan. Sa bawat buhay na nawawala, isang bagong takot ang bumabalot sa mga residente. Mailan na sinasabing biktima ng aksidente, ngunit may iba na tila biktima ng mas madilim na krimen. Mga palatandaan nagpapahiwatig na hindi lang ito basta simpleng trahedya. Kamakailan lamang po, taong 2024, dalawang lalaki ang nasawi sa lugar. Nakapagtataka dahil sa mismong poste na yon, dun din binawian ng buhay ang isang barangay tanong. Malaking palaisipan kung totoo nga ba ang sinasabi na ng sundo sa bahaging yon. Dun din po natagpuan ang sunog na katawan ng isang babae. Ilan lamang po ito sa mga kalunos-lunos na pangyayari sa dulong baryo. Hanggang ngayon nananatili pa rin palaisipan ang sabana sa gitna ng Barangay Bagong Sikat at Villa Vicmuto. Isa lamang ba itong serye ng hindi inaasahang pangyayari o may mas malalim na dahilan sa mga misteryosong aksidente at hanggang walang kasagutan nananatili itong pangamba sa mga residente. Ang tanong, hangganan nga lang ba ito ng lugar o pati na rito? Nakakalungkot na pangyayari, Jovin. Sana nga, makuha natin. Hanap natin. At ito ay ating pong naging istorya ngayon. Ngayong papalapit na undas. Dahil marami namin ding Jovin, no? Na sa ganito hindi nakukuha din ng justisya. Maraming aksidente na hindi makuha-kuha.
At ang may hustisya hanggang ngayon. Oo, at may ilang mga parte din, hindi lamang diyan sa naging kwento natin ngayong araw, hindi lamang diyan may mga natatagpo ang mga iniwang bangkay, mga sinalvage umano, mga ganyan. May mga ilang parte din dito, Miss Shane, na sinasabi din na may mga nagpaparamdam na di umano ay nagiging sanhi ng mga disgrasya. So, hindi ito nawawala sa istorya ng mga Pinoy, Miss Shane. Dito din sa Nueva Ecija, of course, na kapag yung lugar na yon ay sinasabi na naging tapunan ng mga pinapaslang, ay nagkakaroon madalas ng mga may aksidente. Pero kalimitan, Miss Shane, kung mapapansin natin, yung mga lugar na ito talaga yung mga lugar na liblib or walang ilaw or talagang madilim na parte ng mga bahagi dito sa ating lalawigan. Kaya may mga istorya, syempre, na nagsasabi na may mga nagpapakita, may mga nagpaparamdam, may mga nanunundo na di umano mga kaluluwang hindi matahimik, So ito yung mga patuloy na kwento na nagpapasalin-salin, of course. At sana naman din, may marami na rin, Miss Shane, ng mga hindi nabibigyan ng hustisya talaga, mga natatagpo ang bangkay. Pero sa ngayon, marami na rin namang mga krimen ang talagang na-resolba ng ating mga kapulisan. At sa pamagitan po nito, pinagdarasal din natin yung mga ligaw na kaluluwa na hanggang ngayon hindi matahimik, hindi makuha ang tamang hustisya na para sa kanila. At yan po ang sa nalalapit na undas, sana'y mapagpilikan din natin ng mga kandila. Ito kasi yung way din natin, di ba? Ang kaugalian nating mga Katoliko, mga Pilipino na pinupuntahan ang mga mahal natin sa buhay. Sa gayon ay pinagdarasal natin po. Kaya po sa pamagitan po ng pagpupulis ng kandila at ang ilan, kung mayroong budget nga, nag-aalay din ng bulaklak para po tanda po ng pagmamahal din po sa mga nawala natin na mga mahal sa buhay. At yan po ang ating topic for today. Andiyan pa ba si Jovi? Okay pa? At wag po kayong bibitiw dahil susunod na po ang ating balitang Unang Sigaw. Mula sa bulwagang pambalitaan ng himpilang TV48, ang mga maiinit na mga balitang nakalap sa loob at labas ng lalawigan ay ihahatid sa inyo ni Philip Double P. Dixon, kasama sina Shane Valentino, Amber Salazar. Narito na ang balitang Unang Sigaw. At sa ulo ng ating mga balita, mahigit 400 scholars makikinabang sa inilaang halos 1 bilyong pisong pondo ng DBM sa programang Doktor para sa Bayan. Central Luzon News Autism Center sa buong bansa, iminungkahi ni Pampanga 1st District Representative Lazatin. At sa regional news, 250 milyong punla itinanim sa Pangasinan. Sa bantay krimen, sensitibong balita po ito, higit 12,000 na pulis re-responde para sa Ligtas Undas 2025 hanggang November 5. At sa presyong palengke, Card Candies Flower Shop, hatid ang presyong masa at bulaklak na kalidad para sa Undas. Sa viral news, teacher pinatulog ang mga estudyanteng pagod at walang tulog, umani ng papuri at 1.8 million views sa social media. At sa Showbiz Roundup, Pamilya Atienza nagbabala laban sa peking online solicitations matapos ang pagpanaw ni Emma. Pinky Amador inilmahan ang pelikulang Quezon. At The Delivery Rider nanguna sa Netflix Philippines. At narito na nga po ang mga balita sa oras na ito. Mahigit 400 scholars makikinabang sa inilaang halos 1 bilyong pisong pondo ng DBM sa programang Doktor para sa Bayan.
Naglaan ang Department of Budget and Management o DBM ng kabuuang 997.71 million pesos para palakasin ang programang Doktor para sa Bayan sa ilalim ng Fiscal Year 2026 National Expenditure Program bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na madagdagan ng mga doktor sa mga lugar na kulang sa serbisyong medikal. Ang anunsyo ay ibinahagi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa isang media briefing sa Kuala Lumpur, Malaysia, kasabay ang pagdalo ng Pangulo sa 47th Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit and related summits. Sinabi ni Castro ang naturang pondo ay gagamitin para sa medical scholarships and return service o MSRS program ng Commission on Higher Education o CHED at Pre-Service Scholarship Program o PSSP ng Department of Health upang suportahan ang mga scholar na nagnanais maglingkod sa mga pampublikong ospital at malalayong komunidad. Sa layuning mapalakas ang Doktor para sa Bayan program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., DBM naglaan ng pondo para sa programa. Bilang tugon sa hangarin ni Pangulong Marcos Jr. na palakasin pa ang Doktor para sa Bayan program sa susunod na taon, naglaan ang Department of Budget and Management o DBM ng 997.71 million pesos upang masiguro na magkakaroon ng maraming doktor sa mga lugar na kulang sa serbisyong medikal. Sa ulat ni Budget Secretary Amena Pangandaman, nasa kabuang 997.71 million pesos ang inilaan ng pamahalaan sa ilalim ng Fiscal Year 2026 National Expenditure Program na sumasakop sa 909.99 million pesos para sa Medical Scholarship and Return Service Program o MSRS ng Commission on Higher Education at 87.71 million pesos para sa Pre-Service Scholarship Program o PSSP ng Department of Health na magbibigay ng suporta sa 245 medical scholars, 122 medical technology scholars at 104 pharmacy scholars. Ang mahakbang na ito ng Pangulo ay patunay lamang na ang Marcos administration ay nakatuon sa pagpapatibay ng healthcare system sa bansa at upang mabigyan ng atensyong medikal ang lubos na nangangailangan sa anumang sulok ng bansa. Mula po sa kabuoang halaga na 909.99 million pesos ang nakalaan para sa MSRS program ng CHED habang 87.71 million pesos naman ang ilalaan para sa PSSP ng DOH. Sinabi ni Budget Secretary Amena F. Pangandaman na ang programang ito ay bahagi ng patuloy na pagtutok ng Administrasyong Marcos sa kalusugan at edukasyon. Ang MSRS program ay alinsunod sa Republic Act No. 11509 o Doktor para sa Bayan Act na nagbibigay ng libreng edukasyon at tulong pinansyal sa kwalipikadong estudyanteng nagnanais maging doktor kapalit ang kanilang paglilingkod sa mga komunidad na may kakulangan sa mga manggagamot. Mula sa 500 billion pesos na alokasyon noong 2024, tumaas po ito sa 909.99 million pesos dahil sa paglawak ng Doctor of Medicine programs sa mga state universities and colleges o SUCs sa bansa. Noong October 7, 2025, nagpalabas din ang DBM ng karagdagang 179.977 million pesos upang tugunan ang pangangailangan ng programa ngayong taon na inaasahang makatutulong sa 2,242 scholars sa buong bansa. Samantala, para sa taong 2026, 87.71 million pesos naman ang inilaan para sa PSSP ng DOH na magbibigay ng suporta sa 245 medical scholars, 122 medical technology scholars, at 104 pharmacy scholars. Sa kabuuan, mahigit 400 scholars ang makikinabang sa programang ito bilang bahagi ng patuloy na layunin ng pamahalaan na mapalakas ang sistemang pangkalusugan at maitaguyod ang mas maraming doktor para sa sambayanang Pilipino. Autism Center sa iminungkahi ni Pampanga 1st District Representative Lazatin. Isisigaw sa report ni Carmel Joy Miguel.
Naghain si Pampanga 1st District Representative Carmelo Pogi Lazatin Jr. ng House Bill No. 5125 na layong magtatag ng national at provincial centers for autism sa buong bansa. Sa ilalim ng panukalang batas, ang mga itatayong autism centers ay magsisilbing lugar para sa libreng diagnosis, therapy at rehabilitasyon ng mga individual na may autism. Magbibigay rin ito ng vocational training at oportunidad sa trabaho para sa mga may autism, pati na counseling at referral services para sa kanilang mga pamilya. Kabilang din sa mandato ng mga provincial centers ang pagpapatupad ng early detection at intervention programs para sa mga batang may autism na edad 5 taon pababa. Ayon sa Facebook post ni Lazatin, mahalagang magkaroon ng ganitong mga lugar dahil marami pa rin Pilipino ang kulang sa kaalaman at suporta tungkol sa autism. Batay sa datos ng Autism Society Philippines noong 2018, tinatayang may 1.2 milyon na Pilipino ang may autism. Ako po si Carmel Joy Miguel, nag-uulat para sa Balitang Unang Sigaw. Samantala, kalahating milyong punla itinanim sa Pangasinan. Mahigit 500,000 puno o mahigit 500,000 na puno na ang naitanim sa iba't ibang bahagi ng Pangasinan sa ilalim ng Green Canopy Program ng Pamahalaang Panlalawigan, katuwang ang mga voluntaryo. Sinabi ni Governor Ramon Buico III, layunin ng programa na makapagtanim ng 1 milyong puno bago matapos ang kanyang termino. Kabilang sa mga itinanim ang mangroves, bamboo at mga puno ng prutas gaya ng kalamansi, atis, langka, abokado at guyabano. Inilunsad noong 2023, layunin ng programa na hikayatin ang mamamayan sa pagtatanim at pangangalaga ng kalikasan. Sinabi po ni Jose Estrada Jr. ng Pag-asa Dagupan na katutulong ang mga puno laban sa baha, soil erosion at matinding init na lalong naramdaman noong El Nino 2024. Samantala, ipinaliwanag ni Guico ang pagputol ng ilang puno sa Capitol Grounds sa Lingayen upang bigyang daan ang mga bagong gusali tulad ng 11-story Capitol Plaza at International Hotel. Giit niya, bahagi ito ng modernisasyon ng Kapitolyo na magiging environment-friendly, ligtas at kaaya-aya para sa publiko at mga turista. Sa Bantay Krimen, babala po sa mga manonood, kailangan po ng patnubay ng inyong mga anak dahil sensitibong balita po ito. Higit 12,000 na pulis re-responde para sa Ligtas Undas 2025 hanggang November 5. Nag-deploy ng higit 12,000 na police officers, augmentation units at community volunteers sa buong Central Luzon upang tiyakin ang public safety sa paggunita ng All Saints at All Souls Days. Ayon kay Police Regional Office 3 Director Ponce Rogelio Iones Jr., mahigit 3,000 na personnel ang itinalaga sa mga sementeryo, simbahan, transport, terminals, tourist spots at iba pang public areas na sinimulan noong October 29. Alinsunod sa PNP's Enhanced Managing Police Operations Strategy na nakatuon sa crowd control at public safety sa mga malalaking pagtitipon at aktibidad. Inatasan din ng mga provincial at city police directors na direktang mga siwa sa mga security at traffic operations. Lalong palalakasin ng deployment na mahigit 1,000 personnel mula sa Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection at Philippine Coast Guard. Portado rin ito ng humigit kumulang 7,600 force multipliers, gaya ng mga barangay tanod, civic groups at mga non-government volunteers. Pagkakaroon ng mga pulis sa 664 sementeryo at memorial parks, 139 motorist assistance centers, 611 police assistance desks, at iba pang key convergence points sa rehiyon. Kaya sigurado, umano ang mapayapa at maayos sa pagdiriwang ng Undas 2025 bilang bahagi ng tungkulin ng kapulisan na protektahan at serbisyuhan ang publiko. Magpapatuloy ang security at emergency response operations para sa Undas hanggang November 5.
presyong palengke, Jandis Flower Shop, hatid ang presyong masa at bulaklak na dekalidad para sa undas. Isisigaw po yan sa report ni Elsa Navalio. Sa nalalapit na pagunita ng Undas 2025, abala na ang mga Nuevo Ecijano sa pamimili ng bulaklak at paglilinis ng puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Isa sa mga patok na tindahan ngayong panahon ng Undas ay ang Jandis Flower Shop na matatagpuan sa Yacal 2 Barangay Bitas at Gabaldon Street, Maria Teresa, Cabanatuan City. Patuloy silang nag-aalok ng abot kaya at presyong pangmasa para sa mga sariwang bulaklak at flower arrangement na nagkakahalaga mula 250 pesos hanggang 1,500 pesos, depende sa disenyo at laki ng bouquet. Yung presyo po natin hindi naman po tumataas, katulad po ng dati, ganun pa rin po yung presyo po natin. Presyo masa po tayo. Ito po yung radius po natin, yung mga arrangement po natin, umaabot po yan ng 3 to 4 days po. Bukas ang Jandis ng 24 oras mula October 30 hanggang November 1 upang matugunan ang inaasahang pagdagsa ng mga mamimili, habang sa regular na araw ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Direktang nanggagaling sa Dangwa at Baguio City ang kanilang mga bulaklak, kaya't siguradong fresh at dekalidad. Kabilang sa mga mabibili rito ang rosas, carnation, anthurium at rados, pati na rin ang mga per bundle gaya ng carnation na mabibili sa halagang 600 pesos at rosas sa halagang 500 pesos bawat tali. Samantala, habang abala sa pamimili ang ilan, may mga residente namang maagang nagtungo sa Sagrada Familia Memorial Park upang maglinis ng puntod at makaiwas sa dagsa ng tao. Para hindi po kami makipagsabayan sa dami ng tao. Tsaka para nakahanda na sa araw ng Undas. Oo. Isa rin si Nanay Ofelia Castro mula sa San Carlos, Pangasinan sa mga maagang bumisita sa Cabanatuan. Ayon sa kanya, mas pinili nilang agahan ang biyahe upang makaiwas sa trapiko at siksikan tuwing Undas. Kasama si Jeff Gonzalez at Smiles Petran III, Elsa Navalio para sa Balitang Unang Sigaw. Sa ating viral news, teacher, pinatulog ang mga estudyanteng pagod at walang tulog. Umani ng papuri at 1.8 million views sa social media. Pinangaan ng libo-libong netizen ng isang guro matapos niyang payagan ang kanyang mga estudyante na matulog sa kalagitnaan ng klase. Isang hakbang na anya ay mula sa malasakit at pag-unawa sa kalagayan ng kanyang mga mag-aaral. Ayon sa viral post ng guro na si Marco Javier, habang nagtuturo umano siya, napansin niyang marami sa kanyang mga estudyante na tinatayang nasa 10 ang labis na inaantok at ang ilan ay tuluyan ng nakatulog sa klase. Sa halip na magalit, tinawag niya mga ito sa harapan upang magpaliwanag. Doon niya nalaman na karamihan sa kanila ay walang tulog at may ubo pa. Dahil dito, pinayagan niya ang buong klase na makatulog ng 30 minutes habang siya naman ay nananatiling nagbabantay. Anya sa kanyang post, paumanhin po DepEd sa aking punong guro at sa aming ASP, pero iyon po ang naramdaman kong tama. Sigurado po akong may natutunan pa rin sila bago umuwi. Umani ng papuri ang guro mula sa mga netizen na labis na humanga sa kanyang malasakit. Marami ang nagsabing hindi man maalala ng mga estudyante ang lahat ng leksyon, ngunit hindi nila makakalimutan ang kabutihan at pag-unawa ng kanilang guro. May ilan ring netizens ang naalala ang kanilang mga naging guro na nagpakita rin ng malasakit at pangunawa sa kanilang sitwasyon dati. Sa ngayon, umabot na sa mahigit 1.8 million views, 56,000 reactions at mahigit 1,000 shares ang naturang post dahil sa marami ang nakarelate at humahanga sa mga gurong inuuna ang kapakanan ng kanilang mga estudyante bago ang leksyon. Showbiz Roundup. Nagbigay ng babala ang pamilya Atienza sa publiko na maging mapagmatsyag laban sa mga pekeng online solicitations na kumakalat matapos ang pagpanaw ni Eman Atienza, kilalang content creator at artist ng Sparkle GMA. Sa isang opisyal na pahayag na inilabas ng Sparkle GMA Artist Center noong October 25, ipinahayag nila ang pag-aalala sa mga ulat tungkol sa ilang individual o grupo na ginagamit ang pangalan ni Eman upang manghingi ng pera o tulong online. Dagdag pa rito, hiniling ng pamilya na igalang ang kanilang pribadong pagluluksa at ang alaala ni Eman sa panahong ito ng kalungkutan.
Muling ipinaalala ng Sparkle sa publiko na mag-ingat at beripikahin muna ang anumang online activities na may kaugnayan sa pangalan ni Eman dahil wala pang opisyal na solicitation o fundraising drive na inilulunsad ng pamilya o ng network sa kasalukuyan. Bilang isa sa mga kamag-anak ng yumaong Pangulong Manuel L. Quezon, nagpahayag ng pagkadismaya ang veteranang aktres na si Pinky Amador sa bagong pelikula ni Gerald Tarog na Quezon. Sa kanyang Instagram post kamakailan, ipinahayag ni Pinky ang kanyang pagkabahala sa paraan ng pagpapakita sa dating Pangulo na anya'y nagpakita lamang ng isang panig ng kwento. Si Amador ay apo ni Nini Angara Quezon Avezenia, anak ng dating Pangulo. Sa kanyang post, ibinahagi niya ang isang video clip ng mainit na talakayan ni Ricky Quezon Avezenia sa mga direktor at artista ng pelikula sa ginanap na talkback session nitong buwan. Ayon kay Pinky, personal para sa kanilang pamilya ang isyong ito at sumuporta siya sa naging paninindigan ng kanyang kamag-anak. Agad na pumalo sa number 1 spot sa Netflix Philippines ang pelikulang The Delivery Rider, isang araw lang matapos ang premiere nito. Umani ito ng papuri mula sa mga netizens dahil sa makabagbag damdaming kwento at sa mahusay na pagganap ni Baron Geisler bilang isang highly functional person sa autism spectrum. Kasabay ng tagumpay na ito, nagbigay ng mensahe si Baron sa kanyang social media account. Ipinahayag niya ang kanyang labis na kaligayahan at pasasalamat sa mga sumuporta sa pelikula. This movie is more than a film. It's a story of hope, redemption, and God's grace. Sa Diyos ang lahat ng papuri. To God be the glory forever. Pagtatapos na mensahe ng aktor sa kanyang post. Showbiz Roundup. At ngayon naman, batiin natin ang happy birthday si Sir Philip Double P. At Bobby, happy birthday po, Sir Philip. Maraming salamat po, of course, sa inspirasyon at kabutihang loob ninyong patuloy naming nararamdaman. At naway biyayaan pa po kayo ng pagkakuha ng habang buhay, kalusugan, at mas marami pang taong mapaglingkuran. At ngayon naman, magbabasa na tayo, Jovi, ng mga mensahe. Kayang-kaya mo yan. Go ahead. Ayan, mula po kay Ron Aldrich Arevalo, power interruption sa San Leonardo, Santa Rosa at Peñaranda. Paano po ba yung mga poste ng NECO na nasa loob ng bakuran? Baka po pwede pakilabas kahit magbayad na lang. So ito yung concern niya doon sa poste na nasa loob ng bakuran nila. Eh siguro pa pwede niya na makisuyo. Oo, sa diba? Itulog mismong sa NECO. Para nang sa gano'n, ma-actionan ka agad ng NECO. Kasi kung nandyan sa loob na yung poste, sa bakuran nila, ang tangang makakasagot lang yan ay ang NECO. Sumulat po kayo o kaya pwede po kayong pumunta doon sa kanilang opisina kung saan mismo kayo nasasakop po. NECO 1 ba o NECO 2? Galing naman po kay Josie Estaban, Saragossa po, affected din pag panahon ng sakahan. Hirap kami sa tubig pag panahon ng tagulan. Sobra-sobra ang tubig. Lagi na lang pinagpupuyatan ang flood control until now. Bakit di makagawa ng concrete? Ano yan? Concrete iyong matibay. Maawa naman sana sa mga magsasaka. Kasi kaugnay, Jovi, nang? Kaugnay ba ito sa... sa mga magsasaka sa Likab, Nueva Ecija na sinisisi ang flood control projects sa kanilang pagkalupi. So ito ang mensahe na ipinararating po ni Kuya Josie. Tama ba? Josie? Josie. Ate Josie. Oo. Ate Josie Esteban. Na pati daw ang Saragossa is affected din pag panahon ng sakahan. Hirap po sila doon sa tubig pag panahon ng tag-ulan. Sobra-sobra ang tubig. Pag panahon naman ng tag-ulan daw, sobra-sobra ang tubig. Dahil nga sa pag-apaw marahil ng mga ilog na malapit doon, Miss Shane, talagang ganun po ang nangyayari sa mga may mga lugar na may ilog tapos malapit po ng sakahan nila. Ang tubig talaga, Miss Shane, lalo na kung umaapaw yan, talagang dadagsain ng
ang palay. Kaya marami po sa mga magsasaka talaga na kapag alam nilang parating na ang bagyo, Michelle, kahit hindi pa araw ng anihan nila, pinapaani na. Kaya, kasi kapag nalubog yan sa baha o sa tubig, Michelle, may mga tendency dyan na matabunan ng putik or pumangit yung bunga ng mga palay nila. So, mas iitim yung palay. So, mas mababang presyo yun, mabebenta. Bagsak presyo pa ang palay ngayon. So, kapag tag-ulan, tapos pangit pa yung magiging ani, tapos mababa pa yung inani. So, talagang kawawa ang mga magsasaka. At next message. Galing kay Ses Santos, putol ang riprap dito, kaya sa kalsada rin dumadaan ng tubig papuntang bukid. Kaya pati kalsada unti-unti na rin natitibag dahilan ng pagbutas-butas din ng daan, hirap daanan. Saan pong kaugnay? Doon pa rin? Doon pa rin, Miss Shane, siguro. Oo. So may mga, ito mga mamamayan na to, Miss Shane, na nagpapadala ng mensahe nila, is concern din nila to sa kanilang mga lugar, na may mga sira din ng mga flood control. Kasi yung riprap, di ba, isa din, din yan, a flood control project din yan, mga riprap. Oo, tapos yung mga kalsada daw, butas-butas din. So, sana po maaksyonan, At sana po, masaayos itong mga sirang mga flood control sa mga lugar, sa mga barangay, o sa mga bayan po. Sa ganon, malaking bagay kasi yan, Miss Shane. Kasi, syempre, flood control nga yan, di ba? So, dapat, kahit papano, hindi dagsain ng tubig itong mga kabahayan o kung saan mang parte yan na nailagay. So, sana ma-actionan po. Actionan sana agad. Kasi marami na rin ang naabala. At dito rin, galing kay Orlando Gloria Sintoco, dito sa Aliaga, pagbaba mo ng tulay ng Bukot, pagpasok mo ng, Isto. Yan, di rin niyari. Basag-basag. May mga na-aksidente, di lang isa o dalawa. So, yun. Nakita po natin, na kakaroon din minsan. Yan. Siya na rin ang patunay na nagkakaroon din ng mga aksidente, hindi lang isa o dalawa. Doon daw sa parte naman ito ng Aliaga, pagbaba mismo ng tulay ng Bukot. Hindi lang malinaw din yung pagkakamensahe niya, yung pagpasok mo ng Isto? IS2. Di rin niyari. So, kung tama man yung pronunciation. May mga paggawain ba na ito ba ay isang proyekto na hindi natapos? Ibang proyekto yan. Hindi natapos. Basag-basag daw. Sana po ma-actionan. Sa mga kinauukulan, nak po, sana po mayari po ito. Kasi ang Aliaga rin, may mga ilan din na mga pagawain, na mga daan din dyan. Kaya nga yung ilan, umiikot din sa mga alternatibong ruta. So, sana po yung mga pagawain na binarag, binasag, at niyayari. Kung hindi pa man mayari, sana may mga precautionary measures silang to inform the public na itong daanan na to ay delikado. Alternatibong ruta. Para nang sa ganun hindi na dumadaan doon, maiwasan natin. Kaya nak po sa lahat ng pinauukulan. At mensahe pa rin, meron pa ba? Galing kay Jonas. Ang dami. Shinezel? Sino na nga ulit pasimuno sa flood control project sa bayan na yan? Anong bayan? Kilala ko to. Sino daw pasimuno? Sino nga ba ang pasimuno sa mga flood control project sa bayan na yan? Ito yung patungkol sa message pa rin sa ClickUp. Ayun po. So, kayo na po ang sumagot. At galing po kay Felomena Flores, kasabihan po ng matatanda, manakawan ka na ng 5 beses, wag lang masunugan kasi po pag manakawan ka, may matitira pa pero pag sunog, walang matitira. Tawag na ito sa sunog. Totoo rin yan, Yun din ang sinasabi rin po ng mga nasunugan din talaga. Pamilya mga nasunugan. At ito po meron recently dun sa Bongabon, Tomay, Sa Bongabon, nangangailangan po sila ng tulong. Dahil nga po sunugan po sila. So, pwede po ninyong bisitahin din ang page po namin at meron din po doon na, meron din
meron din po doon na information kung paano po kayo makapaghahatid ng tulong po sa pamilya po na nasunugan sa Bungabon. At galing kay Genyu, ang OA naman ng humps na yan, di nyo na lang tinayuan ng pader ng wala na makadaan. At saka ang humps, hindi naman basta-basta inilalagay yan. Kinukunan ng permiso yan at dapat naglalagay ng signage. Ito ay patungkol may Shane doon sa humps, doon sa Gimba, no? Particular doon sa Barangay Galvan, kung saan ay may sumemplang doon na nakamotor. So ayon naman doon sa hepe ng ng tanod, ay yun pa lang ang unang pagkakataon na may sumemplang doon or may na-aksidente sa lugar. Ano kasi yun, Miss Shane, ayon sa mga residente doon, yung may kanal kasi yun. So dahil maliit yung box culvert, para maiwasan din syempre yung baha. So nilakihan daw. It so happen syempre, nung mas malaki, so umangat siya doon sa kalsada. So naging hump siya. Kaso medyo malapad nga. So ingat-ingat lang din sa mga motorista. Lalo na po, wag pa yung magmomotor o magta-drive ng mga nakain na baka mamaya dumaan kayo sa lugar na yan, hindi nga napansin. Dahil bago lang ba? Bago lang? Medyo bago lang ata itong project na to. Kinakailangan din po ang pag-iingat din sa mga motorista na dadaan po sa nasabing lugar. And of course, sa loob ng barangay yan, so syempre ang pagmamaneho po talaga ay dahan-dahan. Pero minsan talaga hindi natin maiwasan. So sana na lang po ay may street lights para at least yung mga hindi taga roon, makita yung may malaking kapos pala doon. At last message, I think. Galing kay Joel Lagmay, seryoso po sobrang lapad at taas ng humps po dyan. Wala na sa standard yung taas at lapad. Kawawa ang sasakyan dyan pag dumaan. Kailangan pang mag-7 para lang hindi sumayad yung bumper. Pag 7 yung ililihis, tatagilid yung sasakyan ni Shane. Para hindi sumayad yung ganun ba? Ba't hindi na lang bumaba? Tapos itulak na lang. Doon sa parte na yun, tapos saka ako mag-drive after, ano? Joke lang po yan kasi na nakikita ko yung sinasabi malapad, mataas, di ba? So, kasi humps siya talaga, Miss Shane. So mag-ingat na lang po kayo. Tingnan na lang po niya, lalo na pagkagabi. Ako, baka hindi po mapansin. Di ba pagka kanya mabilis din, maaaring tumurumpet din ng tao sa kanya. Maghinay-hinay na lang din po tayo. Kasi kapag yan talaga, mabilis ang takbo mo, Miss Shane. Sa lapad nun, syempre kahit anong humps din naman yung nga lang maliit na humps din, makakaldag ka talaga So hinay-hinay din po tayo, mag-iingat sa pagmamaneho. Huwag po magmamaneho ng lasing. Okay, next. Kay Briones Dizon Hazel. Toot na humps yan, gabundok. Alam ko kasi gabundok yung mga humps natin sa tiyan natin, Jovi, no? Ibang humps. Diba? Humps, may humps. Pero ayan po, ito naman parang ano lang. Kasi malaki kasi nga, Michelle, yung box culvert na inilagay doon. Para nang sa ganun, malaki din yung dadaanan ng tubig, of course. Yung tubig doon dadaan sa. So, kaya siguro nilakyan. So, ang ginawa, syempre, naging hump siya. So, let's see. Kasi ginastosan na rin kasi yan Diba? So, kung yan uulitin, paano mo paliliitin yung humps doon kung malaki yung box culvert na inilagay? Diba? So, may engineer din naman na nagdumusyon. Maiayos na lang sana din ng barangay kung ano man yung nararapat. Baka mamaya, wag nang of course, yung mismong gumawa din. Wag nang hintayin yung makadalawa pa. Diba? Sabi lang kanina. Minsan pa lang, isang beses pa lang. So, tingnan natin sa barangay na nasasakupan doon at mismong gumawa kung paano yung mas magandang gawin din. Baka ba pwede yung signage kanina na lagyan siguro ng kulay. Para nang sa ganun, hindi naman ma-wow. Di ba, mabigla yung mga motorista. At yan lamang po ang ating mga mensahe for today. Jovi? At yan po mga balitang umaalingaw-ngaw ngayong araw na ito na ating nakalap mula sa loob at labas ng ating bansa. Ako pong muli si Jovelyn Astrero. At ito pong ating programa ay hatid sa atin ng DPTV System and Technology. At ako naman po, si Shane Tolentino, sa ngalan pa rin po ni Sir Philip W. Piccho. At nakasama rin po natin sina Clarissa, Carmel, Amber, Elsa, Ma'am Milena Bautista Picard, at ang ating intern na si Elmery. O Elmire? Elmire?
Ayan, sa ating OJT from LSU at sa ating tech team, admin, editors, cameraman, and driver. Sa mga taga-subaybay naman po natin, magkita-kita po tayong muli sa susunod na linggo, mga araw po ng Miyerkules at Biyernes, alas 12 po yan ng tanghali. Kami po ang inyong mga kaibigang tagapagbalita at kakwentuhan. Dito lamang po sa programang Double P. Love you!